Purihin ang Panginoon at ating pasalamatan siya na sustainer ng ating buhay. Siya na ating tagapagligtas at manunubos, ang ating Panginoong Hesus, na siyang may-ari ng ating buhay at siyang may akda nito. Sa araw na ito, mga kapatid ko, kamusta po kayo? Kamusta po ang pamilya? Kamusta ang buhay at kalusugan? Kamusta po ang ating patuloy na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? Mapalad po tayo. Tayo magkakasama po ulit ngayong hapon upang makinabang ng mga pagpapala na kaloob ng Diyos para sa bawat isa sa magitan po ng mga lektura ngayon. Ang ating pong paksa ay napakahalaga tungkol po sa kanser. Ang malaking katanungan, anong dahilan ng pagkakaroon ng kanser ng tao? Paano ito magagamot sa natural na paraan? Kaya ang ating buhay ay puspos ng kabagabagan. Pag tayo po'y nagkaroon ng itong sakit, tayo po'y makakaranas ng matinding problema. Pag na-diagnose po tayo na meron tayong cancer, stage 1 man ito, o anong stage ito, lalong malaking paghihirap ng kalooban. Pag na-diagnose na ito, stage 3 na, stage 4 na. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi kailanman tayo iniiwanan? Ano man ang nagaganap sa atin sa araw-araw, nakikita niya po ito. Nakikita niya rin ang ating kalagayan, physical man, o sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Tayo po'y sinusubaybayan ng ating Panginoon. Siguro hindi pa natin naranasang i-appreciate ang kabutihan at kahabagan ng Diyos, ay sa panahon marahil ng ating pagkakasakit, baka ma-appreciate na natin ang Diyos ay napakabuti, mapagmahal at nag-iingat sa atin sa lahat ng panahon. Tayo po may malaking pagkukulang, hindi ang Panginoon. Kailangan nating hanapin ang Diyos habang masusumpungan pa at ating pakinggan ang Panginoon habang narinig pa po natin. Minamahal kong mga kapatid, minamahal namin mga viewer. Ang sakit na cancer, minamahal kong mga kapatid, ito po'y hindi basta sakit. Ito'y pumapatay. Noong unang mga panahon, sabi ng marami, walang gamot ang sakit nito. Pero ngayon po, ay sa mga modern technology na natutuklasan ng tao, at saka sa mga makabagong kaalaman ng tungkol sa pag-iingat ng kalusugan, tanging-tangi na po ang maayos sa pagkain at maayos na mga inumin, ay iba pang mga aktibidad na dapat natin gawin para makasurvive po tayo, ay marami ng cancer patient ang naligtas sa kamatayan dahil po sa mga payong pangkalusugan na narinig natin sa iba't ibang mga kaparaanan, nababalitaan sa iba't ibang kaparaanan, higit sa lahat sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na sa Amerika, iwan ko lang, ito kasing itong ating pinag-aaralan ay ang isang guidelines natin ay wala pang COVID noon. Nung una-una pa ay 1,400 Americans ang namamatay araw-araw dahil po sa iba't ibang uri ng kanser, mga kapatid. At ayon sa pag-aaral, 3 tao ang namamatay kada minuto dahil po sa sakit na ito, mga kapatid ko. Kaya tayo'y mapalad tayo. Minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan, na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Isipin po ninyo, ulitin ko po ha, 1 tao ang namamatay kada 3 minuto dahil sa sakit na ito, mga kapatid. Iba't ibang paraan. Mayroong mga kanser sa balat, kanser sa baga, kanser sa matres, kanser sa bituka, kanser sa utak, kanser sa atay, kanser sa kidney. Yan po ang mga tinatamaan ng sakit niyan. Hindi lang yan. Pag mayroon pa mga tinatawag na kanser sa dugo o kanser sa bone marrow, lahat po yan, minamahal ko mga kapatid, ay pwedeng maging sakit ng isang tao o pwedeng makaranas ng isa dyan ang bawat tao na nakakaranas ng ganitong problema, mga kapatid. Ngayon ay ating pag-aaralan na kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng ganitong sakit. Una, batas ng kalusugan sinusuway po natin. Ang batas ng kalusugan po napakalaga. Sundin po nating mabuti. Pangalawa, ito'y maaring sa lifestyle po natin, ng ating mga uri ng kinakain at mga iniinom, ay naging sanhi po ng sakit na ito. Isa pa ay sa ating lahi o namamana. Maaaring ang inyong magulang, ang lula ninyo, ang tiyahin,
ang tiyuhin, meron sakit nito na siyang ikinasawi ng buhay, pwede rin po itong mamana ng ating mga susunod na henerasyon o tayo mismo ang magkaroon ng ganitong sakit, mga kapatid. Ang ayon sa pag-aaral, kung hindi ako nagkakamali, ay bawat tao ay merong cancer cells. Mananatiling cancer-free po tayo pag tayo ay hindi magkaroon ng sakit na ito. At kadalasan, yung cancer cells natin ay nagiging aktibo po yan pag tayo po ay nakakakain ng pagkain nila. Nakakainom tayo ng pagkain nila, mga kapatid. Kaya, mabibigyan pansin natin na pwede pala tayong maligtas sa sakit na ito kasi magiging mapanganib lang ang cancer cells, magiging cancer patient lang tayo pag naging aktibo po ito. Pero pag nananatili itong tulog at hindi siya aktibo, cancer-free po tayo, mga kapatid. Kaya, ang ating mga unang-una natin dapat gawin, dapat talaga maging maingat po tayo sa mga uri ng ating kinakain at iniinom. May gamot po ang cancer. Nagagamot po ito. May mga ginagamit ang mga medical professional para gamitin ito sa mga iba't ibang kaparaanan. Pero sa mga paraan na itinuturo ng Diyos sa atin, sa mga natural na paraan, mayroon din pong gamot sa sakit na yan, mga kapatid. At yan po ang ating pag-aaralan. Kung ang dahil ng ating pagkakaroon ng sakit na cancer ay dahil tayo mahilig kumain ng karne, mga kapatid. Kasi ang karne po, pwede talagang maging cause ng sakit na ito. Una, ang karne po ay napakayaman sa mga sustansya na nagbibigay ng sakit. Andyan yung uric acid, andyan yung fats, yung mga cholesterol, mga toxic substance galing sa dyan mismo sa hayop. At nandyan yung maraming bakterya, maraming mikrobyo na pag nakain natin yung karne, ay tayo ang kakatayin, no? Tayo ang mayayari o tayo ang magkakasakit gawa ng bakterya na yan, mga kapatid. Ang mga masasarap lang yan, malinamnam kainin, masarap sa bibig, maganda ang tingin natin, tumataba tayo, naging malakas tayo. Pero pag matagal po tayong kumakain yan, lagi tayong kumakain, ito po'y dadami ang mga sustansyang mula dyan, mga bakterya na galing dyan sa karne, at ito'y mapipenetrate po nito ang ating katawan, madidisgrasya yung ating mga internal organ, at tayo po ay magkakaroon po ng sakit na ito hanggang sa tayo ay masawi pag hindi tayo pinagkaloob ng Diyos na tayo gumaling. Isa pa, minamahal ko mga kapatid, alam po ba ninyo na yung cancer sa dugo, yung tinatawag na cancer of the bone marrow o cancer sa cancer of the blood, kadalasan nangyayari ito pagka kayo ay lagi nang nakakahawak o na ang buhay ninyo ay laging exposed sa mga toxic substance o sa mga chemicals, sa mga ginagawang mga kung ano-ano mga bagay na maraming toxin at may mga radiation, pwede rin pong maging cause po yan ang sakit na ito. At yung pagpupuyat po, isang cause po yan ng sakit na cancer, mga kapatid. Okay, kung ang dahil ay pagkain, di na pagkain din po ang gamot, mga kapatid. Pagkain po ang gamot, kung kaya ka nagkasakit, ay mahilig ka sa karne, di pagkain din ang gamot, alisin mo yung iyong pagkain na naging dahilan ng iyong sakit. Kung madalas kang kumakain ng karne, lalo pag inihaw, ay pwedeng maging cause po ito ng sakit na cancer. Halimbawa, nag-ihaw ka ng karne. Pagkatapos yung habang inihaw mo yung karne ay pumatak yung taba sa baga ng apoy, tapos umusok yung baga, yung apoy ay umusok, at yung usok ay bumalik dun sa karne, nabalot ang usok ng karne, yun po yung magiging carcinogen, mga kapatid. Yung madalas sa pag-inom ng soft drinks, madalas sa pag-inom ng kape, madalas sa paninigarilyo, madalas sa pag-inom ng alak, talagang siguro kahit hindi pa ninyo marinig sa buhay at kalusugan ang ganitong mga lektura, ay alam na ninyo. Kahit sa pakiti ng sigarilyo, sa kahanan ng sigarilyo, makikita po natin doon na
talagang sinasabi na binababala ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na po ang Department of Health na mapanganib ang naninigarilyo, ito'y nakakamatay. At ito'y nagbibigay ng iba't ibang uri ng sakit na kanser. Ano yung kanser sa baga, kanser sa bibig, kanser sa ngalangala, kanser sa utak, kanser sa mata, kanser sa atay, kanser sa bato, at kanser sa dugo, kanser sa bone marrow, kanser sa prostate gland. Marami. Marami po ang pwedeng maging bunga ng pagsuway natin sa batas ng kalusugan. Okay, nandun na. Naiwasan natin ang pagkain. Brother Jojo, na-diagnose ako. Stage 1, stage 2, stage 3. Meron pa stage 4. Meron ako nakakausap na sabi niya, alam mo Brother Jojo, wala nang gamot pag ang cancer stage 4 na. Meron pa ako ng mga nakakausap na ganyan, mga kapatid. Pero alam niyo po, ang Diyos po'y mabuti. Kahit pa po ganun ang sakit, kahit pa sabihin ng marami na yung terminal cancer na o may pwede na siyang mamatay anumang oras dahil nasa last stage ang cancer, ang Diyos po ay talagang gumagawa pa rin po ng himala. Bakit hindi ninyo subukan lumapit sa Panginoon? Lumuhod sa harap ng Diyos. Manalangin. Kung may asawa, isamang asawa. Ang buong pamilya, manalangin. Ang Diyos lang po ang pinakamagaling at pinakadakilang manggagamot. Una, baguhin natin ang lifestyle po natin. Ayusin ang paraan ng mga pagkain at inumin. Hindi po tayo mamamatay ng walang karne. Hindi rin po tayo mamamatay ng walang tinapay. Hindi rin tayo mamamatay ng walang soft drinks, walang kape, walang alak, walang sigarilyo, walang pusit, walang alimango, walang sugpo. Hindi po tayo mamamatay ng wala yan. Pero pag yan po lagi ang laging lumapasok sa ating bibig, maaga po tayong mamamatay. Marami kayong mga aklat na mababasa. Marami kayong mga payong maririnig sa mga medical professional, sa mga health lectures, sa iba't ibang kaparaanan na nagsasabi ng lahat ng aking nabanggit, mga kapatid, ay pwedeng maging sani ng sakit na ito at maging sani ng pagkasawi ng buhay. Sa water therapy, mga kapatid ko, ang paraan na ito na itinuturo ng Diyos sa atin, napakahalaga. Yung hot foot bath, yung pagbabad ng paa sa tubig na mainit, ganyan po kalalim sa simula. Kalahating dangkal. Ang lalim. Sa init na kayang tiisin. Tandaan niyo pong mabuti, kung diabetic ang pasyente, dapat ang magtitimpla ng tubig ay hindi diabetic. Kasi sa diabetes patient, akala niya, pag inilagay niya yung paa, akala niya yung malamig pa, pero boiling point na pala. Ganun po ang kadalasang pakiramdam ng mga diabetes patient. Kaya ang magtitimpla yung kasama sa bahay na hindi diabetic. May balot na kumot mula balikat, may malamig na tawil sa ulo, nakatali po yan sa ulo, at kada 5 minuto, iinom ng tubig ang pasyente. Kung may katas ng prutas ay mabuti. At kada 5 minuto, iinom ng tubig at yung tawil sa ulo, kukunin at pipigayin sa tubig na mayelo at tali ulit hanggang sa umabot sa 30 minuto. Kada lumalamig ang tubig sa timba, dadagdagan lagi ng tubig na mainit. Kaya may nakahanda kayo na isang takore. At pag naka 30 minuto na, aalisin ang paa sa tubig na mainit sa timba, aalisin ang paa, tutuyuin agad, pati mga bubuhusan ng tubig na malamig. Yung tubig nagpipigaan ng tawil ay tinatali sa ulo, ay yun ang ibubuhos sa paa pagkatapos ng 30 minuto. Pagkatapos tutuyuin pati mga pagitan daliri at papahiran nyo po ng langis. Brother Jojo, bakit kailangang i-hot foot bath ang taong may cancer? Tandaan nyo pong mabuti. Huwag nyong gagawin ang hot foot bath sa anemic at sa may leukemia. Hindi pwedeng gawin po yun. At may mga water therapy na pwedeng gamitin po sa may anemia, sa anemic o kaya ay sa may leukemia. Pero sa ibang oras po natin yan pag-aaralan, sa ibang mga pagkakataon kasi ang ating oras po ay kakapusin. Ngayon, pagka kayo po ay may kanser sa suso o kanser sa baga o kanser sa atay, ang hot foot bath po ay napakahalaga. Ang tanong ay bakit? Bakit Brother Jojo kailangan hot foot bath? Ay, 30 minuto. Ang kadalasan kasi, ang tao kaya hindi makasurvive, masyadong mainipin. Walang tiyaga. Pag ang pag-uusapan ay natural treatment, maraming walang tiyaga. Pero pag inyong pagtsatsagaan na may kasamang pananalangin at pagsusumamo sa Diyos, kayo po ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Ako po mismo ay buhay na nagsasabi ng totoo sa inyo. Sa aking karanasan, sa aking pamilya, sa aking asawa at anak, na ranasan kong gumamit ng mga ganitong water therapy
para makasurvive sa matinding krisis ng kalusugan. Mga kapatid, 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, alisin ang paas tubig na mainit, buhusan tubig na may yelo, tuyuin pati mga pagitan ng daliri, papahiran nyo po ng langis. Ngayon, bakit niya kailangan? Pag ibinabad nyo po yung paa sa tubig na mainit, ay yung ating paa, yung talampakan po ng ating paa, may mga butas-butas po yan. May mga skin pores po yan na o-open po yon. At ilayin na mainit at temperatura, ang lahat ng mga toxins at bakterya na nagiging sanhi ng sakit, mga fats, mga cholesterol, mga toxic substance na nagpipenetrate ng ating mga internal organ, pumapatay ng mga internal organ po natin o iba't ibang bahagi ng katawan. At yun po ay ilalabas niya sa ating katawan. At pangalawa, ang hotpot bath po ay nagpapalakas ng depensa ng immune system 1,000 times. Kaya habang ginagawa niyo ang water therapy, dapat araw-araw umiinom kayo ng maraming katas ng prutas. Kung may kasamang gulay, mas mabuti. O kaya mga gulay na may kasamang prutas. At yun po ay makakatulong ng malaki, minamahal kong mga kapatid, para suportahan ang water therapy sa pagpapalakas ng ating depensa sa katawan ng ating immune system. Ang pagtulog ng maaga ay mahalagang mahalaga para madali po tayong makarecover. Kung maaari, ang cancer patient ay makainom ng 1 litro na katas ng prutas araw-araw para mabilis gumaling. Minamahal ko mga kapatid. Ang pagtapal ng activated charcoal, yung uling na niluto na binasa ng wood vinegar ay mahalagang mahalaga na itapal sa apektadong bahagi. Makakatulong po yon sa mabilis na recovery. Mga kapatid, dapat ang tayo laging peace of mind kasi ang stress ay trigger po ng sakit na cancer. Kaya lagi nating papangumbabain ng ating sarili sa Panginoon, magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon para magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon ng kapayapaan sa ating isipan para hindi maging aktibo ang cancer cells na patuloy na pumapatay sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Minamahal ko mga kapatid, kung mayroon po kayong katanungan tungkol dito, pwede po ninyong i-message ako at sa aking cellphone number 0918-631-2393. Sa smart po yan. At sa TM naman po ay 0975-295-1248. Pwede po ninyong pakilike at pakishare po ninyo itong video pinapanood ninyo para po hindi lang kayo makinabang kundi marami pa. Maari sa pagbabahagi nyo po nito, sa pag-share po ninyo nito, ay ang iba may mga karamdaman o mga mahal nila sa buhay para naman po makatulong tayo sa kanila. At pwede po kayo mag-iwan kung may katanungan kayo, pwede po kayo mag-iwan sa comment box ng video ito. At kayo po ay amin ding inaanya na paki-follow po ninyo at paki-subscribe po ang ating Buhay at Kalusugan Ministry YouTube channel. Minamahal ko mga kapatid, tumatanggap din po kami ng prayer request. Kung may prayer request po kayo, pwede nyo pong i-text sa aking number na nasabi ko kanina. Pwede rin po ninyong ilagay sa comment box ng ating lektura ngayon. At para po tayo po ay higit na makapagsumamo, makiusap sa ating Panginoon. Ako po ay hindi natutulog sa gabi na hindi ko po naipanalangin ang mga taong pinaglilingkuran kong may sakit. Hindi rin po ako umaalis sa aking kama na hindi ko naipanalangin ang mga pasyenteng aking pinaglilingkuran. Ito po ay paglilingkod natin sa inyo. Paglilingkod natin sa lahat. Sana po sa inyong pakikinig ay kayo po'y makinabang ng mabuti. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Mabaging Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa pagpapala. Pagpapalain nawa ang lahat ng mga viewers sa pagbabahagi nila nito sa maraming mga kaibigan. Sana po'y magdala ng pagpapala sa kanila. Kung sila'y merong karamdaman na ganito, Panginoon, at lumapit sa inyong may pananalangin, may pagsusumamo, pwede po ba, Panginoon, huwag ipagkait ang pagdinig mo sa kanila? Ang iyong habag, ang iyong biyaya at kagandahan loob ay ipagkalob sa kanila, Diyos. Maraming salamat sa katiyakan na dininig mo po kami. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.